beloved Boss Mike Cervera. Contractors na Yan mga kababayan ko. Konektado itong mga contractors na nasa Bulacan lahat. Ni isa ho dito, wala akong kilala dito eh. Nagulat po ako dun sa lumabas na total number or figures. Kita nyo magsinungaling ito mga kababayan. Wala daw ho siyang kilala. Di po ba? Ito, mga kababayan, yung controversial ho na district engineer mga kababayan, abay lagi niyang kasama. Kapal na mukha nito talaga. Kaya ako, gigil ako rin eh. Makapal ho mukha. Na hawak nilang proyekto. And ngayon, may possibility pa na may ghost projects. Ang galing no? Ang galing sinungaling. Ang ating po district engineer na taga-Bukawi. Sabi po niya, siya ay pinakamagandang lalaki na district engineer ng DPWH. And Nakita nyo mga kababayan, Poging-pogi daw eh. Alcantara. Yung controversial na district engineer po, dyan po sa Bulacan. At ang nagpasok pala niyan si Mark Villar. Grabe no? Si Mark Villar mga kababayan. The leader of the Senate, I don't see any senators involved in any of these 15 construction firms. Kita nyo mga kababayan ko, siya pa nanlinis. Nilinis niya ho yung pong mga senador na kasama niya. Na hindi man lang ho nag-iimbestiga. Ano ibig sabihin nun mga kababayan? Bakit mo nililinis yung mga kasamahan mo? Investigador ka ba? Biruin mo inuunahan mo yung imbestiga. Di wag na kayo mag-imbestiga. Kung wala naman palang kinalaman yung mga senador, mga kababayan. Kung wala pala kayong kinalaman, edi sana wala nang investigasyon dyan. Ipatigil nyo na yung Red Ribbon Committee para mag-imbestiga. Ang ating po district engineer na taga-Bukawi. Sabi po niya, siya ay pinakamagandang lalaki na district engineer ng DPWH. And Sabi po niya siya ay pinakamagandang lalaki. Paano hindi gagandang lalaki sa paningin nyo? Kung kumikita kayo ng limpak-limpak, sa pamamagitan ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Gagawa kayo ng proyekto, multo naman yan. Saan ka nakakita ng ganyan, Joel Villanueva? Tapos ayan itinatanggi mo pa. Alcantara. May isang grupo sa loob ng First District Engineering Office ng Bulacan. Nako, ayan na, Ibinisto na ho ni Ping Lacson. Na kilalang sindikato. Nako, kilalang sindikato. Bakit kasama mo, Joel Villanueva? Kilala pala na sindikato, pero bakit kasama nung Joel Villanueva? Sabi ho ni Ping Lacson yan, Ng mga substandard Nako. at ghost projects. Grabe, substandard tsaka ghost project. Ang kanilang modus, manghihiram ng lisensya Nako, sa mga suki nilang contractors. yun. Gamit ang lisensya ng contractors, Yan. sila na ang mag-implement ng proyekto. Nakuha nyo mga kababayan, hinihiram lang, natalakay na natin yan. Hihiramin po mga kababayan. Red Ribbon ang gusto ko, pay mura. Kasi parang cake talaga. Buti na lang tinama mo. 'Di ba? Oo. Parang Red Ribbon yan. Yung pag-iimbestiga nila, maniwala kayo. Gagawin lang nilang cake yan. Yun. Tuloy. O kung hindi man, magpoproseso ng mga dokumento para lumabas na completed na ang mga ghost projects. Kita mo, the Red Ribbon nga. Mga kababayan, laging nagkakat ng Red Ribbon yung mga yan si Joel Villanueva. Kasama yung district engineer na yon. Red Ribbon. Ang mga kinakat niyan. Mga kababayan. Di ba? Eto naman, yung kay Marcoleta, pinangunguna ni Marcoleta, etong Blue Ribbon Committee. Yan yun Yung Blue Ribbon Committee ni Marcoleta, na panay ho, mga kababayan, ang bira sa mga kontratista.
Ano? Puro kontratista yung binabanatan niya. Na imbis mga kababayan ay imbestigahan yung pong mga kasamahan na mga senador dyan. Yan po yung Blue Ribbon Committee na hawak po ngayon ni Marcoleta. Hindi ba kayo nagtataka mga kababayan ko kung bakit hindi maimbestigahan yung mga kasama? At ito maliwanag na nakasama nga at mayroon pang cutting red ribbon sila. O, di ba? So ano ba mangyayari dito sa Blue Ribbon Committee na to? Oh, ito ba magiging red ribbon na lang? Parang cake na lang? Parang kakainin na lang mga kababayan na bigla na lang maglalaho na parang walang nangyari. At mga kababayan, pakinggan nyo to. Darating, baka wala silang mapanagot. Samantalang nasa tabi na nila. Yung mga taong nasasangkot dyan, bakit hindi unahin? Huwag na kayong lumayo. Oo, yan lang katabi ng upuan nyo. Ba't hindi nyo yun unahin? Di ba? Tuloy. Was lying to Yan. his teeth Mm, to get the votes mm, of people. mm. Mm. Putang ina ninyong lahat. Inggit ka, no? Eto yan. Ayan po mga kababayan ko. Kita nyo? Blue rim pala yung kinakat nila mga kababayan. So alam nyo na ngayon, Eto mga kababayan, no? Blue ribbon yung mga kinakat mga kababayan. Eto hong nakaputi na mataba, na halos kamukha ni Villanueva. Yan po yun. Kasama niya. Pareha sila nagkakat mga kababayan ng mga ribbon, no? Yan. Paano kaya itatanggi ni Joel Villanueva ito na sinasabi niya mga kababayan na wala akong kinalaman dyan. Wala akong kinakausap na taga-DPWH. Etong katabi mo, yung kita mo? Yang katabi mo na lang eh. 'Di ba? Nakita na kaya ni Joel yung video na yan. Naku. Ewan ko ba mga kababayan ko. Ayan maliwanag na maliwanag ho. Yung pong tinatanggi niya kanina na wala daw siyang kilala, wala siyang koneksyon, at kung ano-ano mga kababayan ko, maniwala kayo? Naniniwala pa ba kayo dyan sa mga hinayupak na yan mga kababayan ko? Di ba? Yan mga kurakot na pinagboboto ninyo. Kaya nga sabi ni Vico Soto mga kababayan ko. Pakinggan natin. Eto. Yung kandidato nila, kung paano. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Pakinggan nyo maigi. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina eh. Alam nila, yung kandidato nila, kung paano yumaman. Alam nila. Okay lang kung di nila alam eh. Alam nila kung paano yung kalakaran na ginagawa para makakuha ng malalaking kontrata sa nasyonal na pamahalaan. Kita nyo, alam nyo na pala. Alam nyo na. Pero binoto nyo pa. Alam nyo na magnanakaw sila. Pero bakit ganon? Sinuportahan nyo pa. Alam nyo na nagnanakaw sa national government yan. Pero bakit patuloy ang pagsuporta nyo? Mga kababayan ko, tinutukoy yata ni Vico rito, si Sara. Si Sara ang tinutukoy Di ba? Sinong Sara yan, Boss Mike? Dalawa kasi sila eh. Parehas na lang silang Sara. Di ba? Sara D. Yan. Di ba? Basta si Sara D. Boss Mike, parehas silang Sara D. Yung isa Sara Duterte. Yung isa Sara Diskaya eh. Ay, ganun ba? Parehas ba sila? Di parehas na nga sila. Di ba mga kababayan? Si Sara D. Parehas na Sara D. Di ba? Basta yata Sara D, mga kababayan, matatakaw sa pera, Matatakaw sa pera. Tuloy. Na pinakita pa sa kanila yung mga sasakyan na sinabihan sila na ito binibigay namin sa mga congressman. Grabe namimigay ng congressman namimigay sa congressman ng mga magagarang sasakyan. Ngayon nagigets ko na.
kung bakit panay ang bili nila ng mga magagarang sasakyan. Kasi pinangre-regalo nila yan. Gets ko na ngayon. Kaya pala sandamakmak ang mga sasakyan sa kanilang mga parking lot. Dahil po mga kababayan, itong mga sasakyan ay ginagamit kung hindi po ako nagkakamali. Kung hindi ako nagkakamali, hindi kaya, tanungin natin sila. Hindi kaya tulad ng sinabi ni Vico Soto na kaya pala maraming sasakyan ay ginagamit para ipanuhol sa mga congressman. Yan, mamampala. Ngayon, gets ko na. Sinabihan sila na ito binibigay namin sa mga congressman ng ibang distrito at mga party list. Nako po. Nakita nila, narinig nila sa sarili nilang mata at tenga kung magkano yung mga kickback na binibigay sa mga politiko. Nako! Pero yun yung pinili nilang suportahan. Nako! Muli po, kung hindi nila alam, okay lang po sana. Kaso, alam na nila, ang dami nang nagpapaliwanag dyan eh. Ang dami na nagpapaliwanag na talagang magnanakaw yan si Sara D. Di ba? Sara D. Di ba na i-issue nga yan sa confidential fund? Boss Mike, ibang Sara D yung tinutukoy mo. Hindi namimigay ng sasakyan yun. Sino ba maraming sasakyan? Di yung isang Sara D. Yung isang Sara D maraming sasakyan dahil daw sa payong kaya binili yung sasakyan eh. Yung ba yun? Kaya pala maraming sasakyan yung pinakita doon sa binura na content ni Corina, mga kababayan. Grabe, no? Sara D. Parehas. Kontrobersyal, mga kababayan. Sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Tuloy. ang problema, alam nila. Panoorin nyo ang buo, Alam nila yung kandidato nila kung paano yumaman. Alam nila. Okay lang kung di nila alam eh. Alam nila kung paano yung kalakaran na ginagawa para makakuha ng malalaking kontrata sa nasyonal na pamahalaan. Na pinakita pa sa kanila yung mga sasakyan na sinabihan sila na ito binibigay namin sa mga congressman ng ibang distrito at mga party list. Nakita nila, narinig nila sa sarili nilang mata at tenga kung magkano yung mga kickback na binibigay sa mga politiko. Grabe, no? Pero yun yung pinili nilang suportahan. Nako! Muli po, kung hindi nila alam, okay lang po sana. Nako! Kaso, ang problema, alam nila. Alam nila eh. Di ba? Alam nila eh. Alam nila na mangungulimbat ng pera sa kaban ng bayan eh. Di ba? Di ba, no? Alam nila na mangungulimbat ng pera yan si Sara D. Ang daming ang issue eh. Di ba? Confidential fund. Saan na napunta? Yung ba yun? Confidential fund. Saan na napunta? Boss Mike, mali. Mali na, pinalitan na yan. Flood control. Flood control project. Saan na napunta? Grabe, no? Ibang klase. Biruin ninyo mga kababayan, ghost project eh. Ghost project? Matindi. And that says more about them than it does about me. Kaya nga, parehas ba di? Di parehas silang di. Di sila lang ngayon, yan mga kababayan ko, ang banat ho ni Vico Soto. Our beloved Boss Mike